Karambola Nationwide. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw ng Sabado, pitsa 4 sa buwan ng Oktubre 2025. Special edition ng programang Orly in the Morning, a Karma Health Option. Nakaiba tayo dyan si Dr. Glenn Soriano. Napaaga si Dr. Glenn, mukhang walang tubig sa harapan ng bahay, Dr. Glenn. Yes, good morning, Good morning. Yes, yan nga. Maganda nga talaga morning ngayon eh. Kalalampas lang itong bagyong Paolo at hindi nag-iwan ng malalim na tubig. Despite na high tide din kasi kanina eh. Pero halos long weekend na tubig, no? Long weekend. Itong weekend eh, puro underwater din kami. Wala din nangyari. Kaya eto, waterborne diseases na naman tayo. Yan, marami tayong pag-uusapan dyan. Pero una sa lahat, happy birthday muna kay ating boss, President ng IKARMA, si Sir Tito Meneses. Yes, happy birthday. Related actually, kahapon nga yan. Exciting birthday ang nangyari. Pat hanggang Dagupan nag-celebrate na rin kami. Sayang, hindi ako nakadalo sa birthday celebration ni Sir Tito. And anyway, pag-uusapan natin, nag-uusapan natin ang birthday, pagkain yan. Dami-daming pagkain. Wala akong ginawa kundi kumain sa loob ng isang linggo. Kain, tulog. Kaya naging bloated na naman ang ating katawan. Ano epekto nito, Doc, sa pagkakain na yan, sobrang pagkain? Well, siyempre, tutumbasan mo yan ng yung exercise din. Kasi para masunog ka agad yun. Kasi kung hindi mo naman sasabayan naman yung kakontra doon yun sa mga masama, siyempre, maiwan sa katawan mo, magiging masamang side effects naman yun eh. Alam niyo naman ang side effects ng no exercise and too much yung bad food. Mag-accumulate yan. Ang side effects yan, lumalabas after mga 1 to 2 months. Ayun, weight gain, yung tumataas ang BP, nag-accumulate naman ang blood sugar. Ayun, lahat lumalabas ng mga chronic na illnesses dyan. So, yan, sabayan. Ito nga, usapan natin sa diabetes. Meron akong magandang sikreto sa paano i-manage yan. Pre-diabetic and diabetic. Ayun. Pag-usapan natin sakit na diabetes dahil ito ang nangungunang killer disease sa ngayon sa buong mundo, kung saan ay marami po ang may diabetes. Bakit tayo nagkakaroon ng diabetes? Ito ba inborn? Ito ba ay acquired or what, Doc? Well, ito nga, yung nasabi mo, number 1 killer, well, actually, parang sa akin, factual, totoo nga yan, pero wala pa naman sapat na documentation para i-prove natin yung statement na yan. Pero para bang diabetes sa ranking, mga number 4, 3, 4, 5 yata yan eh. Pero ang number 1, cardiovascular diseases, 1, 2, at tapos may cancer pa nga. Pero kung i-assess ko yung number 1, sabi mo, yung cardiovascular o mga stroke, mga heart attack o tsaka cancer, alam mo yung pag-aralan nyo, yung mga pasyente yan, yung may hypertension, yung may heart disease, yung merong stroke, yung merong cancer. Lahat yung diabetic eh. Galing yan sa ang proximate cause is diabetes. Oo. So pagka natira ka ng heart
attack, ay secondary na lang yon. Yeah. Diabetes na yon. Kung ang premise natin ng cause of death is yung parang secondary or tertiary cause, number 1 talagang diabetes. Pero kung ang pagbabasehan natin ay yung immediate cause of death, pwede mo sabihin number 1 ang heart attack, number 2 ang stroke, number 3 ang cancer. Kasi yun talaga yung cause of death, actually, sabihin natin cause of death, mas marami talaga namamatay ng heart attack ngayon at saka stroke. Dahil matagal na silang merong katulad ng diabetes, mga chronic diseases ganoon. So, ang cause of death, number 1, number 2 is yung immediate effect ng yung heart disease. Yung talagang inaatake yung heart o kaya stroke, pumuputok yung ugat sa ulo. At saka yung mga cancer, number 3, pero yung immediate cause din ng cancer is, yung cause of death ng cancer is dahil damay ang mga vital organs. Sa cancer, damay ang heart, damay ng brain, damay ang kidney. So yan, so yan ang immediate cause of death ng mga may cancer din. Ayun. Nakakabigla itong natanggap kong balita ngayon. Shocking kasi kasama natin ito sa media, naging ko rin ito, naging kasama ko rin sa isang himpilan o 2 himpilan, halos 3 himpilan kami nagkakasama. Katatanggap ko lang na namatay na pala itong ating kaibigan na si Dante Sera. Condolence to the family. Ang pagkakaalam kong cause nito kasi dati may na ito karoon na ng diagnosis sa puso. Hindi ko na halos Sad news talaga. So condolences talaga sa mga naiwang loved ones and to the immediate family. Okay. Naatake raw siya. Nasa Palawan siya with fellow barangay official. Kasi barangay secretary ito Okay. ng barangay Banawang. So, siguro nagkaroon ng either excursion or ang tawag natin dito, lakbay aral. Yes. Napagod din siguro. Pero dati may diagnosis na ito na mahina ang kanyang puso. Yan ang araw na natin nakukuha dito sa itong linggo-linggo natin pag-uusapan itong mga alternative medicine natin. Kasi alam niyo naman ng tao, alam mo, hindi natin alam kung kailan darating yung araw na ikaw mawawala dito sa mundo. Kaya tayo nabibigla. Kasi ito nga, yung akala mo okay ka lang, pero yung sinasabi natin, walking time bomb ka pala, yun. hindi mo alam kasi hindi mo nararamdaman itong mga dangerous na yung feelings mo. Lalo, sabihin na, yung heart attack na yan, meron bang konting yung symptoms nararamdam mo? Para bang chest pain na in-ignore mo? Yan pala yung chest pain niya, yan ang sinasabi niya, premonition doon sa talagang serious na heart disease. Kasi yung... paano mo kasi kung minsan meron yung parang sumasakit lang, parang pumipintig yung mga muscles dito. Totoo. Kasi ang... so, hindi mo ini-end up, hindi mo, kasi mawawala rin kasi lalo dito sa advanced age natin, tayo mga senior citizen, yung senior, basta 60 and above, yung 50 dapat pagdating sa mga medical conditions, 50 senior na yan Okay. Sa mga senior ages... Actually, sinasabi, Doc, life begins at 40. Correct. So, yung sa senior ages, maraming lumalabas dyan na symptoms na hindi natin masyadong napapansin. Dito sa ating dibdib, mayroong sinasawag na yung medical angina. Chest pain din yan O sinisikmura. Gano'n Okay, so yan ang interchangeable. Pwedeng pagkakamalang ko yan yung costochondritis. Yan yung may mga joint din tayo sa ribs mga tadyang natin. Gumagalaw din yan doon sa connection ng rib at saka sternum. Merong gumagalaw dyan na parang arthritis din. Pag gumalaw ka ng konti, kahit huminga ka lang ng konti, masakit. Akala mo chest pain yan. Pwedeng chest pain nga lang dahil doon sa costochondritis. Okay? Pero, dangerous din sign yun. Kasi it could be a sign of yung
heart disease. So, the best is kung meron kang konting symptom na huwag mo basta pabayaan, i-monitor mo. Kung paulit-ulit yan, over sabihin natin 1 week, tapos 1 month, yun na, baka nga walking time bomb ka. The best to do is pa-check up mo, pa-rule out mo kung na hindi okay lang yun. Huwag mo lang basta-basta pabayaan. Ngayon, ang history nito is, kung meron ka nga symptoms na gano'n, sinisikmura ka. Pwedeng gastritis lang yan eh. Yung parang hyperacidity. O nga, pwedeng yun lang. Pero kung yan sign din ng heart disease, ay kailangan mo ipacheck yun. Nasabihin natin nga, gastritis lang yun. Hindi okay na yun. Pwede mo pabayaan. Pero yan, sabi ko nga, the first step is monitor mo siguro kung paulit-ulit at para bang naremedyo mo na yung hyperacidity mo. At nandun pa rin eh. O sige, it could be something mas serious. So, kailangan talaga ipa-check up yun. Huwag natin pabayaan. It could be something non-serious, pero hindi mo rin masabi na mas serious yan. Pero kuminsan, kapag may sipon ka, sumasakit din yun, di po ba? Kaya akala mo, sipon lang ito. Epekto lang ng sipon. So, pinapabayaan natin. Yes. Yung nasabi ko kanina, it could be simple sipon. Pero, ang importante is talagang hatulan mo talaga yan ng sipon lang. Mm-hmm. Okay? Pero paano ba gagawin? Siyempre, i-monitor mo yan over a period of time. Sabihin natin, kasi dapat ang sipon, pawala yan, 3 days to 1 week, mawala yan. Pero kung meron kang sipon na 2 linggo, 3 linggo na, teka mo na, na yan, iba na yan eh. Pinabayaan mo na. So, it could lead to something more serious or it could be an underlying serious condition na sabi mo, sipon lang yan. Okay. Mayroong nagsasabi, kuminsan, heartburn. Ano ba itong heartburn na, Doc? Kuminsan, muscle pain. Okay. Heartburn is actually, ang basic heartburn is hyperacidity. Yan yung gastric acid na umaakyat sa tiyan, papasok dun sa yung esophagus ang tawag na. Yan yung tubo mula sa bunga, throat hanggang sa tiyan. Yan esophagus. Kung umakyat ang gastric acid na normally hindi umakyat yan eh. Parang merong pain, may hapdi yan eh. Ngayon, kaya nga tinatawag na heartburn kasi parang puso mo eh. Parang mainit yung dibdib mo. Heartburn kasi nasa lugar ng puso. Kaya heartburn. Pero ang cause talaga niyan is acidic acid gastric acid na umaakyat doon sa esophagus na nagkukos siya ng yung feeling na yan, yung pain. So, ang remedyo niyan is antacid lang para ma-neutralize yung acid, mawala ka agad. So, yan ang diagnosis. Pag after yung uminom ka ng antacid, yung tawag na antacid, mawala yung feeling na yon. Ayun, hyperacidity o heartburn yon. Okay, pero kung hindi mawala yung feeling na yon, parang may nakadagan doon sa dibdib mo, parang mabigat. Mas delikato yun. Mas serious yung symptom na yan, yung sign na yun. So, attention na natin yun. So, marami ring namamatay sa hyperacidity. Well, yes, hyperacidity in itself, kung chronic, matagal na yan, can lead to other problems. Pwede kang dumating din sa heart disease yung hyperacidity kasi yan yung mga nangyayari. So, yung initial heartburn na sinasabi mo, yan pala nagmamas. Kala mo heartburn lang, nagamot mo heartburn niya. Pero meron palang underlying na heart condition ka rin. So, kailangan talaga, hindi lang not only to rule out the heartburn, pero to additionally diagnose kung meron ka rin talagang underlying na heart condition. Kasi pwede magsabay ang heartburn mo at saka tunay na heart condition. Pwede magsabay yan. Okay. Kung mayroon kang heartburn, mayroon kang acidic ka, tapos naninigarilyo ka, mag-aggravate ba ito, Doc? Yes, both. Frankly speaking, pag mayroon kang hyperacidity, well, the hyperacidity heartburn can be before or after. It could have been before your smoking habit or it could happen after your smoking habit. Matagal ka na nagsisigarilyo. Nag-develop ka ng heartburn because of yung effects ng sigarilyo, nicotine mismo. Nicotine can disrupt yung normal function ng gastric acid. Ganun yan. It can affect yung normal
yung mucosa ang tawag nito, yung lining ng tiyan natin. Kaya ka nagkaroon ng heartburn o tawag natin gastritis o yung hyperacidity dahil sa smoking, okay? So kung hindi ka dating smoker, biglang nag-smoking ka, o di nag-develop na 'yon, okay? So kung talagang zero, hindi ka nang smoker, ay di hyperacidity lang. Pero kung hyperacidic ka tapos nag-smoking ka, those conditions aggravate themselves. Para nagko-complementary yun eh. Hyperacidic ka na nga, tapos magsigarilyo ka, nandun yung nicotine. Yung side effects ng nicotine is to aggravate yung gastric situation ng tiyan mo. Ayun. So, hindi mo naman tinulungan. Mas grabe tuloy nangyari sa'yo. Yes. Kung naging chain smoker ka, tapos nakaramdam ka at sinabi ng doktor sa mga diagnosis na mayroon kang diferensya sa puso o kaya hypertensive ka, at hininto mo yon yung pag ninigarilyo mo o pag-iinom mo ng alak. Mayroon bang ito, tinatawag nating withdrawal syndrome? Yes, ang withdrawal from nicotine can be immediate, short-lasting, and actually, it can be long-lasting. Okay? Kasi kung naninigarilyo ka lang short time, ibig sabihin yan, para bang 1 cigarette a day, or 1 cigarette a week, or 1 cigarette, kunti lang naman ang sigarilyo, para ka rin nagkakape lang na once a day. Nicotine, kape, mga ganon. Eh di, okay lang dapat yon. Pero, 1 cigarette a day can lead to lasting effects. Ibig sabihin kasi the effects of nicotine, hindi naman basta-basta mawawala yan kung tinigil mo. Kung isang buwan ka nagsisigarilyo, yung effects ng nicotine nandyan na sa katawan mo. Okay? So anong yung extreme effects ng nicotine? Nicotine affects yung mga systems ng body. Yung metabolism ng fat, yung tibok ng puso mo, yung constriction sa mga ugat-ugat. Okay? So pwedeng sabihin natin, pwedeng yung remote effect ng maninigarilyo, sisikip yung mga ugat mo. Okay, kung nagsigarilyo ka na, sabihin natin for a while, tapos naninikip na yung mga ugat mo, titigil mo yung sigarilyo, hindi naman luluwag yung ugat mo eh. Matagal pa bago mangyari. So yan ang long-term side effects ng paninigarilyo na natinigil mo na last year pa. Kahit na tumigil ka ng paninigarilyo, yung effects ng paninigarilyo mo, kung gaano katagal mo ginawa, nandun pa rin sa katawan mo. Kung nanigarilyo ka ng 10 years dun sa kabataan mo, it will last 20 years bago mawala yung effects ng paninigarilyo mo. Nicotine. Nicotine effects. Ang nicotine effects have lasting effects dun sa yung function ng body mo. Ganun yan. So, ayan, sinasabi natin, sabihin natin yung smoker na tumigil na 10 to 20 years ago, currently, tumigil na siya 10 years ago, meron na siyang effects pa rin, damage dun sa lungs niya, yung tinatawag nating, pwedeng asthma yon, pwedeng hyperactive lung disease, pwedeng COPD ang tawag niyan, chronic obstructive pulmonary disease. So yan, ini-interview yung mga pulmonologists, ini-interview dito mga pasyente nila na may lung condition. Ang tanong dyan, initially, smoker ka ba? Dati o ngayon? Kung ang sagot mo, smoker ako dati ng 10 years. Eto na yung sakit mo. COPD yan eh. Hindi mawawala yan 10 years after yung pagtigil mo ng sigarilyo. Matagal yan. Baka mamaya lifetime pa rin yung COPD mo. So yan, yung chronic effects ng sigarilyo, COPD. Chronic effects ng COPD, pwede ka magkaroon ng emphysema. Dugtong-dugtong lahat yun. So bakit yung mga tumigil na ng paninigarilyo for almost 5 to 10 years, bumabalik? Yung bumabalik? Ang paninigarilyo nila. Yeah. At yan nga tinatawag natin addicting. Kasi, simple lang. Sabihin natin, yung example natin, sugar. Dumigil ka na, hindi ka na nagsisugar. Galat ang kabi mo, matabang. Diba? Nasanay ka na eh. Matabang na yan, black coffee ka na lang. Hindi nga, lagyan mo uli na sugar yung kape mo kung hindi ka bumalik sa matamis na kape. Yun ang explanation. Yung body mo
Hanapin. Hanapin. Well, gawin natin sa extreme. Sabihin natin yung extreme pleasure ng human body, yung sex mismo. Tinigil mo. O tapos biglang bumalik ka, nagkaroon ka uli ng isang experience. O masarap nga pala yun. No. Di pa ulit-ulit mo naman ang gagawin. Ganon man talaga ang human body. You can stop something for a while. Tanggalin mo. O sige. Pero meron parang withdrawal din yan eh. Pag binalik mo, kahit na minsan isang sigarilyo na lang uli, nag-withdraw ka na nga, binalik mo isang sigarilyo, ay wala na, umpisa na naman yan. Tuloy na naman yun. Ganon. Ano naman po ang maitutulong ng ikarma dito para yung mga nicotine na yan or mga tar or anong sangkap ng mga sigarilyo na yan ay maalis sa katawan? Well, kailangan natin i-explain, paliwanag, clarify natin sa mga nakikinig ang effects nitong herbal medicine katulad ng ikarma. Ikarma is a very powerful, effective antioxidant, anti-inflammatory agent. Ganyan, okay? So, the effects of long-term smoking, katulad sinabi ko kanina, isa is yung vascular damage, okay? Kung tinigil mo yung sigarilyo, ititigil mo yung vascular damage. O kahit na tinigil mo yung damage, sira na yun eh. Kailangan mo i-repair, okay? So, ang gagawin na ikarma, unang-una, kung ano man natitirang matino pang tissue, kung anong matino pa ng ugat, protektahan na niya yun kasi antioxidation, okay? Yung nasira na, inflame, kailangan ng anti-inflammatory. So, dalawang effects yan ng ikarma ang magagawa. Una, protektahan yung meron pang matino para hindi tuloy masira ng mas lalo. Yung pangalawang effect yun, anti-inflammatory, itutulungan niya yung repair ng ugat para makatulong dito sa kung ano man ang chronic disease na nangyari doon sa vascular damage. Ganun yan. So, yan ang tulong ng ikarma. Twofold, actually, inflammation. Pag pinabayaan mo pa rin ang inflammation, patuloy din ng cancer yan eh. So, yan yung pangatlong benefit ng ikarma. Antioxidation, anti-inflammatory, at anti-cancer. Okay. So, ito, dalawang klaseng atake ang pinag-uusapan dito. Stroke at cardiac arrest. Yes. So, anong pagkakaiba nito, Doc? Yan. Okay. So, ang common denominator ng stroke at sa cardiac arrest is a vascular insufficiency. Ang tawag doon is barado ugat. Okay? Saan barado ang ugat? Yan ang difference. Ang barado ugat sa ulo is stroke. Ganun yun. Okay? Ang baradong ugat sa puso is heart attack. Ganun yan. So, simple, dalawang different. Pero, katulad na sinabi ko kanina, ang common denominator, ang common sa dalawang yung situation na yan, baradong ugat. Okay? So, related. San pa barado ugat? Kung saan ba yung maliliit na ugat sa katawan ng tao? Di sa ulo, maliliit na ugat. Stroke. Sa puso, maliliit na ugat. Heart attack. Sa mata. Sa mata, maliliit na ugat. So, bulag. Sa kidney, marami. So, yun. So, barado ang mga ugat sa kidney. So, kidney disease ang abutin mo. Okay? So, ngayon, paano natin ma-prevent o magamot itong yung sira ang ugat? Ayun. So, ano yan, yung ginagawa nga ng ikarma is yung protection sa mga ugat. Ang nagsisira sa mga ugat na yan ay yung tinatawag natin na free radicals eh. Ang free radicals nanggaling sa kung saan-saan, galing sa pangit ng lifestyle mo, galing sa mga bisyo mo, galing sa no exercise, galing sa sobrang kain ng taba, yun yung lumalago ang tinatawag natin na free radicals. Ang free radicals ang kinokontra ng antioxidant. Yun ang kwento niyan. Kung marami ka ng kinakain na ikarma na merong malakas na antioxidation, malilinis yan yung mga free radicals yan at hindi masisira ang ugat o mapoprotektahan yung ugat from further damage at maiiwasan niya yung sakit ng vascular destruction na nandulot ng
ng stroke, heart attack, at saka kidney disease. So itong kung sakali sa stroke is nasa tawag natin itong blood pressure ito, high blood pressure. Yes. Ito yung tinatawag nating aneurysm. Well, ang aneurysm is one result ng high blood pressure. Mhm. Okay? Paano nangyayari aneurysm? Yung description ng aneurysm is ballooning out. Yung ugat, lumobo. Okay, kaya puputok. Oo. Simpleng pa na, parang balloon o hose. Pag inihipa mo ng hangin yon, mayroong lugar doon sa yung hose na yon na manipis na eh. Malalamat na. May lamat na. Lolobo yon. Okay? Kung halimbawa lumobo, o di okay pa yon kasi hindi lumabas yung laman, yung tubig o yung dugo sa hose. Pero kung may lamay, biyak na yon, umalutong na, biglang pumutok, yun ang ruptured aneurysm. Mhm. Kung nasa ulo yon, yung aneurysm mo, pumutok yon, may lamat, sumingaw yung dugo, wala na, stroke ka na. Sa heart attack naman, Heart attack naman, pwede magkaroon ng aneurysm sa heart, pero bihira yon. Pero yung aorta, ang maraming aneurysm. Yung malaking ugat na papunta at labas ng puso, doon ang maraming aneurysm. Aortic aneurysm ang tawag doon. Sa loob ng puso, bihira yung aneurysm sa loob, pero mas marami yung barado. Nagbabara yung ugat sa loob ng puso. Hindi makapasok yung dugo. okay, so tayo ay nagkakasakit dahil sa oxidation. Yes. Rampant oxidation sa katawan, sa loob ng ugat ng tao. Yan ang tinatawag na ng yung free radical damage. So itong oxidation nito ay parang kalawang ito Yes. na sumisira sa ating katawan. Yung natin sinasabi, yung bago-bago pa tayo dito, sinasabi ko, ang oxidation is yung kalawang ng katawan, kinakalawang. So, ano natin dito sa kalawang? Katulad din ng kotse. Kung hindi mo gagamitin ang kotse mo, hindi mo laging paandarin, kalawangin yan eh. Mhm. Kakatok talaga yan. Katawan din, kung hindi mo paandarin ang katawan, hindi ka mag-exercise, hindi mo bibigyan ng tamang fuel. Yung kotse, buhusan mo ng tubig, hindi naandar yan. Yung katawan natin, kung bubuhusan mo ng puro taba, ay, masis kakatok na rin yun. Mhm. Yun. So, magandang analogy ng kailangan talaga, tama yung pagkain, tama yung exercise. At kailangan dito ikarma. I-karma ang supplementation. Yun nga ang yung sinasabi ko kanina, yung mga key natin sa sa yung chronic disease management katulad ng diabetes. Merong mga areas diyan yung kailangan mong gawin. Una, nutritional. Sa nutritional, kailangan yung basic foods mo na tama. Huwag yung sobrang taba. Mhm. Tama yung protein. Merong carbohydrate. Tama-tama lang. Yung nutrition lang, hindi pwede. Kailangan talaga, pag kumain ka ng tama, mag-exercise ka rin ng tama. Mhm. Every day. Okay? So, kahit na nagdatain mo, okay naman ang exercise mo. Kung yung psychosocial condition ng mind mo, walang kwenta, ibig sabihin niya, lagi ka nagproblema. Araw-araw may problema ka. Yung mental condition mo, pangit, hindi rin gagana yung nutritional at saka physical na yung mo. Kasi, ayun, lagi natin naririnig, a sound mind with a sound body. Di ba? Magkasama yan Kung sound ang body mo, pero yung utak mo sira, hindi wala na, magkakasakit ka rin. Okay? Mhm. So, kailangan yung psychosocial condition mo, kasama yung mental, matino yung pag-iisip mo, at saka spiritual. Kailangan lagi merong spiritual guidance yan para magaang yung pag-iisip mo. Wala kang problema o madaling masolve kasi meron kang spiritual support. Okay, papasok ngayon doon ang pangapat. Kung maganda yung nutrition mo, maganda exercise mo, maganda pag-iisip mo, pero yung katawan mo, 60 ka na, 70 ka na hindi nakaka-function na maganda at hindi siya nakakakuha ng magandang nutrition. So, dagdagan natin ng supplementation. Dagdagan natin ng i-karma. So, yan yung sinabi ko, yung overall na management ng diabetes at saka yung chronic diseases, kasama yan, nutritional, physical, psychosocial, at saka supplemental. Kung sundan nyo na lang ito, araw-araw, for the rest of your life, tatagal ang buhay nyo ng plus 10 more years. Okay. Noong year 2020, nagkaroon po ng pag-aaral dito sa India by Mikala et al. At na-publish ito sa International Journal of Basic and Clinical Pharmacology. So, ano po yung kinalabasan nitong pag-aaral nito?
tungkol po sa Nara, bark of Nara tree at dito sa Ikarma. Actually, ang starting niyan, yung 2020, doon sa India, itong grupo ni Mikala, researcher ito mga scientific researchers ito Sila, very curious sila doon sa population ng India na ang ginagamit ng karamihan ng mga, yung sabi nila katulad ng Pilipinas, yung albularyo. Doon sa India, ang tawag sa kanila Ayurvedic medical people, Ayurvedic medicine ang tawag. Ang ginagamit ng Ayurvedic medicine, yung mga albularyo nila doon, is yun yung extract nitong Nara tree. Okay? So, yung extract ng Nara, pinag-aralan nila doon sa kanilang laboratory. So, ang ginawa, kumuha sila ng mga animal specimens na induce, ibig sabihin ginawang hyperglycemic yung mga experimental na animals nila. Yan ang tinatawag na induce, okay? So, nung na-induce nila hyperglycemia, etc., binigyan nila nitong extract nito ng Nara. So, after yung period of time na yung sa experimental period, tinignan nila yung condition ng blood nitong mga experimental animals. Ano nangyari? Nakita nila, bumaba ang kanilang blood sugar level, bumaba ang kanilang triglycerides, bumaba ang kanilang low-density lipoprotein. Ibig sabihin yan, so, yun din ang ginagawa nitong, yung protocol gamot natin ngayon na iniinom ng mga diabetic, yung metformin. Yan. So, yung results ng Ikarma extract at saka metformin over a period of yung para bang 30 days, parehas lang So, ibig sabihin yan, mabisa itong Ikarma extract. Mabisa sa blood sugar lowering, mabisa ito sa regulation ng triglycerides, mabisa ito magpababa ng low-density lipoprotein. Itong lechon de leche na cholesterol. So, kung mabisa ang Nara extract dito sa main ingredients nito, itong main complete ng disease, maganda ito sa chronic disease. Ganon. So, ang pag-iinom nitong Ikarma, kung inumin mo to, bababa yung incidence ng yung makakatulong sa blood sugar lowering. Kung mas mababa ang blood sugar mo, maiiwasan mo yung vascular damage. Kung maiiwasan mo yung cholesterol na LDL, maiiwasan mo yung blockage ng mga ugat dahil dito sa mga cholesterol. Ganon. So, yan yung main benefits ng Ikarma extract is yung blood sugar lowering at saka yung cholesterol levels. Yan ang ginagamot ng dalawang major medicines na ginagamit ng mga doktor ngayon, yung metformin at saka yung statins. Ganon. Okay. Good morning kay Father Ray Paldumagas na kamonitor sa atin. Sabi niya, tama si Dr. Glenn, spiritual care is important, spiritual guidance. Kaya ito, ang comment, good morning Father Pal. Yes, correct yan. Okay? Just remember, only God is our miracle worker. Okay? Kami mga doktor, wala kaming miracle medicine. Wala kami, ako sinasabi sa inyo yung herbal med, no way, it's not a miracle product. Ito Ikarma natin is not a miracle preparation. Only God has the miracle preparation. Yan na. Okay, so yung sinabi ko kanina, yung mental and spiritual condition ng utak ng tao. Kung hindi healthy yan, kung hindi ka, kung yung araw-araw tuwing umaga, nagpo-problema ka, kahit na maganda exercise mo, kahit na magandang kain mo, kung ang mental condition mo wala sa lugar, wala din hindi rin gagana tama yung katawan mo. Ngayon, kung magandang pag-iisip mo, nasa lugar ng mga mental condition mo, kung magandang nutrition mo, kung magandang exercise mo, kung hindi mo na iisip ang God, yung Supreme Being, wala ka rin Useless din. Wala kang direction sa buhay mo. Ganun yan. So, kailangan mo, meron kang direction na yung paniniwala mo, yung faith mo, na because you're doing all these good things, there is an end to saan ka pupunta at sa lahat ng gagawin mo, merong reward, na eternal reward. Yun, okay. So,
before everything else or anything else, kailangan mag-pray. Yes. Hindi pwede mawala 'yon. Yan. Parang prayer is like your morning yung maintenance mo at saka yung vitamin mo. Yung sasabihin mo sa morning, pagising mo na umaga, mag-pray ka. Pagising mo na morning, inom ka na ng maintenance mo, inom ka ng vitamin mo, tapos maglakad ka. yun ang sequence ng dapat every morning. Okay, kailangan maging consistent tayo dyan. Yes. Tanong naman dito, Doc, paano kung ikaw ay hypertensive at naninigarilyo? Ano po ang kahihinatnan nito? Yan, marami nga akong ganyang pasyente. Inaaway pa nga ako ng mga smokers na, Dok, sigarilyo na lang ang kaligayahan ko sa buhay ko. Kaya ititigil mo pa yan. Sige, okay lang. Basta, try your best to regulate your smoking, okay? Ang masasabi ko lang sa smoker, basta sinabi mo sa doktor na smoker ka, it negates everything Lahat ng pinag-aralan ko sa medicine, pag sinabi mo sa akin smoker ka, it cancels out all of my diagnosis and yung therapy ko. Walang gagana sa therapy ko na pwede sa'yo kasi smoker ka. Wala sa libro namin ang smoking. Parang ganun yan Kasi ang nagagawa ng smoking, sisirain niya lahat yung pinag-iisip ko, yung pinag-aralan ko sa medicine. Ganun yun. Okay. So, pero, kung smoking lang ang nakakapagpatahimik sa isipan mo, nakakapag-relax ka sa sigarilyo, Magkakaroon ka ng peace of mind. magkakaroon ka ng peace of mind. Pero lahat ng ibang bagay sa buhay mo nagagawa mo, magandang matino, nag-exercise ka naman, magandang kain mo, magandang pag-iisip mo, magandang yung ano mo sa Diyos, magandang faith mo, pero sigarilyo ka naman, o sige na nga, para hindi tumaas ang BP mo, magsigarilyo ka na nga, kahit paminsan-minsan lang. Ganon, yan ang spice of life mo. Sa buhay ng tao, kailangan meron kang spice of life para meron kang ganang mabuhay There's a purpose in life Okay? And for you to do your purpose in life, there must be some reward. Kung yan ang reward mo, magsigarilyo ka lang. Sige lang, isa lang naman araw-araw. Isa lang naman Sige na gawin mo na para bumaba yung BP mo, para hindi ka na makulit, para hindi ka na magugulo ng ibang tao. Ganon yun. Pero doon din nag-aggravate ang sakit mo. Well, Compounded, accumulated, nandun na lahat. meron ng mga kontra. Sige, magsigarilyo ka, pero maglakad ka ng 30 minutes. Nakontra mo na rin You did something bad for your body, pero you did something good din Okay? So, a smoker that's a cyclist, merong balance Balance in life is very important din Pero wala na ba yung talagang abrupt quit na lang sa yung cold turkey ang sinasabi nila, yung abrupt, wala, mahirap yun. If you do, bihirang taong disiplinadong tao, nakakagawa ng ganon. Mahirap gawin yun. If you're a long time chain smoker, mahirap talagang gawin yun Pwede ka magkaroon pa ng mga mental breakdown kung itatry mo yun. Mahirap talagang gawin yun. You need additional group support kung gusto mong gawin yun. Kasi, on your own, ikaw lang mag-try nun, yung by yourself, without additional moral, spiritual support, naku, good luck na lang sasabihin ko. Pero if you want to do cold turkey, kailangan meron kang kasama dyan sa buhay mo na araw-araw kukulitin ka, tutulungan ka, hihimasin ka, ganon, para pwede mong gawin yon. Pero bakit mo pahirapan na sarili mo? Kung 3 cigarettes a day, gawin mong 3 cigarettes every other day. 1 cigarette. Unti-unti lang. Okay. Nakakarating ka rin dyan. Okay. Personal experience. Nakarating na rin ako dyan. Parang gano'n. Sabi ko, nangyayari. It's the same with food. Sabi nila mga tao, kumakain ng isang bilao ng kanin 3 times a day. Alam nyo na, kaya nyo, disiplina lang yan. Bawasan mo 1 bilao every meal. Okay. Makakarating ka rin. May reaction dito, Doc. Sabi, from 907-350-3276. Good morning, Doc. Ano po ang gamot sa pabalik-balik na UTI? Masakit at mahapdi pag umiihi ako. Alam mo, there's no single medicine to treat recurrent UTI. Okay? Kasi, unang-una, kailangan natin malaman bakit pabalik-balik ang UTI. Okay?
anong klaseng UTI yan. Maraming bacteria ng causes yun eh. Oh, yung para bang, yung, ang dangerous, example called dangerous, isang cause ng UTI is a sexually transmitted disease, bacteria. Eh kung ginamot mo, pero yung partner mo, hindi mo pinagamot, babalik-balik yun. Nandun din. Nandun din yun. Okay? So, successful treatment UTI depends on the actual diagnosis kung ano yun. Okay? Kung gamot mo, meron din bacteria na hindi namamatay sa pinakamurang klaseng antibiotic. Okay? So, bigyan mo ng antibiotic yung pinakasimple mura at walang komplikasyon. Sige, 1 week yan ha. Walang tigil, walang mintis yan. 1 week. After 1 week, ulitin natin ang urinalysis. Malinis o hindi? Ay, meron pang natitirang 2 mikrobyo. Kailangan patayin din yan. Pero, matibay na bakterya, palitan natin ng antibiotic. Kaya sinasabi ko, walang single medication. Okay? Aside from yung medication, yung katawan mo, kung pangit ang nutrition mo, pangit ang exercise mo, marami kang bisyo. Paano natin gagamutin yung UTI mo na paulit-ulit? Marami tayong dapat gawin at pag-aralan para tama ang paggamot at manage na UTI. So, anong may tutulong ng ICARMA sa UTI? Ang UTI is yung ICARMA is a protective preparation. Ang ginagawa ng ICARMA, yan sinasabi, yung persistent, consistent, and long-time use of ICARMA. Long-time use, sinasabi ko, 3 months at least. Pwede na, 2 weeks, meron na kang benefit eh. Pero, ICARMA has been proven to help improve your immune system. Kaya tawag na, ICARMA is a very potent immune booster. Ano yung immune booster? Yung immune system, kung malakas, yan ang lumalaban sa bacterial infection, viral infection. Yan isang mga causes ng UTI. Ngayon, kung lagi ka umiinom ng ICARMA, meron ka ng natural protection kasi malakas sa immune system mo doon sa mga bacteria na magkukos ng UTI mo. Ganun lang. So, kung matapang din yung bacteria o meron ka ng yung advanced party sa panlaban ng UTI, pero dagdagan mo pa rin ng antibiotic para ma-obliterate ang tawag nila, ma-obliterate yung bacteria na kukos ng UTI. Okay. Ano naman po ang cause nitong mabulang ihi, maamoy na parang may gamot na amoy? Well, yung mystery, yung myth talaga, bakit yung mabulang ihi, sabi nila may problema sa ihi. That's not true. Wala bang connection sa kidney yan? Walang direct connection na mabula. Pero sinasabi nila, kung rich in protein yung ihi mo, mabula. Kasi, protein, sabon din yan eh. Albumin yan eh. Kung ihahalo mo yung albumin, magkakaroon na ng bubble. Pero ito nga, luko-luko sa mga sa bahay, nilagyan ng sabon yung urinola. Pag umihi siya, bumubula. Sabi ko, bakit ganon? Well, alam nyo, maraming bang kailangan natin pag-aralan sa mga ganon. Hindi naman actually totoo yung mabulang ihi mo. Ako, mabula din ang ihi ko paminsan-minsan. Ibig sabihin na, hindi. Analyze mo. Pero mayroong parang umaamoy na gamot ang pinakaamoy ng ihi is ammonia. Pag matagal na, talagang para mapapanis yun ammonia kung patagalin. Ganon. Yung iba, mas malakas. Okay? Pero totoo niyan, kung meron kang iniinom na gamot na nagpahabang tumatagal, nagkakaroon ng amoy, well, hindi dahil sa may problemang ihi. It's because of yung chemical reaction na lumalabas after na pag-ihi. Ganun yun. So, not necessarily may sakit. Ang pinaka-key niyan, urinalysis Pag magpa-exam. Kung ang pinaka-complete niya, urinalysis with the blood chemistry. Ganun yan para makita yung anong chemistry ng ihi, anong chemistry ng blood. Ipag-correlate natin yung dalawa kung meron talagang problema. Okay. Ready na ba yung mga testimonial dyan na ka-Edwin ng ating mga ICARMA users? Kasi dito nga sa pinag-uusapan nating sakit na diabetes, ano po ang epekto nito, yung panahon nito bago mag-effect yung mga tinatawag natin mga side effect nitong diabetes, yung mga komplikasyon sa diabetes? Ang komplikasyon ng diabetes is multiple Ang side effects ng diabetes is long-standing elevated blood sugar. Lagi natin sinasabi,
long-stunted elevation of blood sugar causes vascular damage. Vascular damage leads to vascular thrombosis, yung blockage ng mga ugat. Yung blockage ng ugat, kung saan man yan, yun ang side effect niyan. So, yeah, sabi na kanina, blockage ng ugat sa utak, stroke, blockage ng ugat sa mata, bulag, blockage ng ugat sa puso, heart attack, blockage ng ugat sa kidney, chronic kidney disease. Yun ang dangerous side effects ng persistent, ng unmanaged or poorly managed ng diabetes. So, importante, i-monitor yan yung mga blood sugar. Ito si Mr. Alfred Tan ng Cebu City ay diabetic at nagpapadialysis na ito. Pero nung gumamit ng Ikarma, parang umigi ang kanyang pakiramdam. So pakinggan nga natin. Ready ka na ba, Ka Edwin, doon sa testimonials? I'm not using anymore the oxygen. I don't know why, but my breathing is good. I could walk. I could move a little bit faster now. My name is Alfredo Tan Jr. I am a furniture designer. I think last July I had a heart attack, and I'm still doing dialysis for almost 8 years now. And last July I got a heart attack due to my fistula that is not working anymore. And the heart attack manifested in my stomach. Hospitalized. I've gone through many stages of CT scan, etc., a lot of lab tests. After the lab test, they were speeding me up for dialysis almost every day, just to remove the water in my stomach. I can only walk about 5 meters. After that, the 5 meters I have to halt and rest. And most especially when I went in the mall, I was taking Karma, and my breathing was feeling good. I already consumed from now the 100 boxes plus small boxes with 30 capsules in it. After that, I feel better. I go out of the hospital and continue my dialysis outside. My breathing is good. I could walk. I could move a little bit faster now. Also, I'm not using anymore the oxygen. Thanks to Karma, I'm not using anymore some wheelchair. Thanks to Karma, because it really helps me to spend less for oxygen. On standby of oxygen, just in case I have a problem with breathing. I would recommend Karma for all my classmates who are on dialysis. It might be better, basig mo salir sa inyong lawas. Pero sa ako, ang bahin is medyo nararang ko. Nararang akong ginawa, nararang akong lakaw, nararang akong pagkatog. Mr. Alfred Tan ay nagpapadialysis na. Yes. Mayroon siyang Heart attack victim ito na-atake siya. Kidney failure. May kidney failure, nagpapadialysis na, nagwi-wheelchair. Wheelchair ito. Pero nung gumamit siya ng Ikarma, inalis pati yung oxygen niya. Yes. At naglalakad na. Parang miracle Okay, well actually, Mr. Alfred Tan is one of our flagship na cases na showcasing the efficacy of Ikarma in a, sabihin natin, 3-month period. Kasi ang lagi nang dinidemo natin dito sa Ikarma is yung benefit na Ikarma, makukuha natin within a 2 weeks pa lang. Papakita talagang ang benefit Kasi dito lang, may mga pasyente dumarating dito na mataas ang blood sugar. Bibigyan natin na Ikarma for 2 weeks. After 2 weeks, bagsak talaga ang kanilang blood sugar. Nagno-normalize Ito si Alfred Tan, ang ginawa natin, kasi ang case niya is, he was a heart attack victim with kidney failure on dialysis and in a wheelchair. Okay? So, explanation ko dito sa kanya is when he started his Ikarma, his blood sugar was regulated, sabihin natin in the first month. So, bumababa ang blood sugar niya. Kung bumababa ang blood sugar niya, ibig sabihin niyan, mas magandang metabolism niya ng blood sugar. Nagagamit yung blood sugar niya for energy. So, nagkaroon siya ng energy and strength to start walking again. So, yung wheelchair niya nabawasan. Nakakalakad na siya maganda.
So, habang mas matagal yung kanyang consumption ng ikarma, nag-improve yung kanyang yung kidney function. Kasi bumaba na yung blood sugar, hindi na toxic yung kanyang blood dahil sa sugar at nawawala yung inflammation sa kanyang mga kidney problem. So, yung kidney nag-improve. So, yung kanyang dialysis sessions nababawasan. O, ganon. So, nabawasan ng kidney yung dialysis niya, gumanda ang energy niya, at yung kanyang mood nag-improve na rin. So overall, yung benefit na nakuha ni Mr. Tan sa ikarma galing una sa blood sugar metabolism at saka improvement ng kidney condition niya, nagre-repair at yan, overall yung katulad na sinabi natin kanina, kung yung pag-iisip mo matino, gagaling talaga yung overall yung condition ng body mo. Yan ang nangyari kay Mr. Tan. Okay, so malaking bagay ang naitulong ng ikarma kay Alfred. Mr. Tan. Pero ilang buwan na ba ito? Taon na ba ito siya nagpapadialysis? Actually, hindi. 8 years nga ito on dialysis before ikarma. 8 years. Para bang Pero hindi siya bedridden. hindi siya bedridden. Yung 8 years siya nagdialysis na yung hindi naman gumagrabe. Ibig sabihin niyan, kung ano man yung consistency niya ng 3 times a week, ganon. Ang sabi niya, hindi na raw nagpapangsyon yung kanyang pistula. Na yung dahil nga doon sa dialysis ganon. Kasi ang pistula, maaring dito, maaring Yes, dito, yeah. kung saan sa makakakuha dami ng frequency ng dialysis niya, nagkakaroon ng complication doon sa kanyang mga fistula, mga ganon, kung saan nilalagay yung dialysis na tubo, ganon yon. So yan. So 8 years na dialysis niya, yung umpisa, konti-konti. Yung recently, mas frequent yung dialysis niya. 3 beses isang linggo na. So ngayon, buti na lang, para bang nag-improve na siya, mas konti ng dialysis niya. Mas malakas ngayon siya. Kasi kung mayroon kang energy to move, to walk, mas gagana yung kidney mo, mas gaganda yung function ng katawan mo, mas mabilis ang recovery. So yun nangyayari sa kanya, nagre-recover ngayon at nare-repair ang kanyang kidney condition. So yun ang sinasabi nilang, marami nagtatanong sa akin, pag nagda-dialysis na ako, may pag-asa pa ba? Meron na kaming pasyenteng ko nag-i-improve on ikarma. So yan ang sagot dyan sa yung mga on dialysis na ikarma nakakatulong talaga. Ang fear talaga ng mga nephrologists, yung mga gumagamot talaga ng kidney disease is takot sila sa mga herbal kasi merong daw yung parabang reason ang mga herbal preparations na nag-accumulate pa rin doon sa kidney na nagbablock ng proper functioning ng kidney. Bakit may mga doctors na ayaw namang i-recommenda itong herbal medicine? Well, kasi dangerous yan Kung wala silang proven na yung medico, documentary, scientific na proof na yung 100% na efficient itong herbal preparation, hindi rin sila papayag kasi wala sa protocol ng kanilang pinag-aralan. So, bakit sila mag-introduce ng dangerous na gamot, procedure, preparation na wala naman silang ng information na pwede yon. Gano'n naman talaga ang clinical trial So, kailangan dumaan talaga sa clinical trial itong mga ganito para ma-prove na mabisa yan for kidney failure. Ganun yan. Ang daming mga doctors din na talagang nire-recommend nila yung herbal medicine. Actually, yung mga government doctors pa nga ang nagre-recommend dyan. Ang kwento nangyayari dyan, lagi na sinasabi sa akin, yung dialysis patient, hindi niya sinasabi sa doktor na ganitong iniinom niya. O ganon. Kung iba-iba, ang dami ng herbal preparation. Ngayon, darating yung pasyente for follow-up. Sasabihin ng doktor, pasyente, gumaganda na itong kidney function mo. Anong ginagawa mo? Uminom ako ng ganito. Ituloy mo lang. Yun ang sasabihin. Hindi naman kukontrahin ng doktor. Pero hindi naman niya nang basbasan. Sasabihin niya, kung ano man ang ginagawa mo na gumaganda ang kidney function mo, ituloy mo lang. Hindi ko babasbasan yan kasi kung pumangit na ako ang sisisihin mo. Kaya takot ang doktor sa ganyan. Hindi kaya ayaw nilang i-recommenda yan dahil pagka gumaling na yung pasyente, yun ang problema. Ako, sabi ko, malaki ang faith ko dito sa ikarma kasi nakikita ko talaga malinaw sa akin na walang iba ang explanation kung hindi yan ikarma. Marami tayong pasyente nga on yung dialysis na nag-iikarma, nag-i-improve
Para ba binibindisyon ng binabasbasan ba ng FDA 'yon? Binabasbasan ng mga nephrologists? Hindi. Pero tolerant sila. Sila sasabihin, pati sa hypertension natin, pati sa diabetes natin, lahat ng gumagaling. Ang tanong ng mga primary care doctor nila, anong ginagawa nyo? Bakit gumanda itong blood sugar mo? Bakit gumanda yung kidney mo? Bakit bumaba ang blood pressure mo? Umiinom ako na ay tuloy mo lang. Ano ba yun? Kung ano man ang iniinom nila. So far, sa tagal na nitong ikarma, dito 4 years na tayo mahigit. Pero bago tayo mag-promote ng ikarma dito sa ating himpilan, matagal na yan na mayroon na yung produkto na yan. Wala pa bang reported tawag natin dito na yung negative? Wala nga tayo mga negative Mga side effect na yan. Wala nga, yan ang sinasabi. Hinihintay ko lang, sinasabi ko, in-announce na for the past 5 to 10 years, sinasabi ko, merong mga adverse effects na sa inyo, paki-report sa amin. Wala naman dumarating. Puro maganda nga Wala ring reklamo na natatanggap. Wala. Ang gusto ko sana sinasabi, kung merong maganda sana nangyayari, sana i-feedback nyo sa amin para malaman din ng madla na, effective pala ito. Kasi marami talagang good cases na nangyayari. Hindi naman natin alam Paano malalaman ng iba? Ang nangyayari tuloy, the media, is flooded with ganitong mabisa ito. Ganito. Sasabihin ng lahat ng katulad ng ginagawa natin, inumin nyo ito, gagaling kayo. Sila din, lahat. Saan maniniwala ang public? Ano talaga ang totoo? Ano talagang pinakamabisa? Kasi kung minsan may mga products dyan na gusto lang ma-promote yung kanyang product, either inos-dive niya yung presyo or sirain niya yung Yan, correct. Ako, hindi ko sisirain. Ang sinasabi ko, blanket lang sinasabi ko, all herbal preparations are good. Maganda lahat yun Kung sabay-sabay mo inumin, puro benepisyo makukuha mo. Ang downside lang is magastos yan sa gagawin mo. Bibilin mo lahat yon. Ako sinasabi ko, isa lang ito. Mabisa kahit ito lang ang inumin mo. Mabisa yan. Saka kung bibilhin mo lahat, hindi mo alam kung ano yung nakagamot sa'yo. Correct. Yun. So, kailangan, stick to one ka muna. Stick to one, tuloy-tuloy lang yan. Ang problema is yung, susubukan niya, gumaling siya 1 linggo o 1 buwan. Okay na, bumaba nitong normal na. Pero after 1 month, tapos na. Titigil na. Tapos babalik na naman sakit niya. Hindi ganoon ang maintenance. Ang maintenance, umpisahan mo, kung gumaling ka, tuloy mo, tuloy. Ganon lang. Saka kung mayroong side effect na ganyan, pagbabawal na yan ng FDA. Yan, correct. Lalabas talaga yan side effect. Pag FDA, mukhang proven yata itong dangerous side effect niyan. Tigil yan, wag na ibenta yan. Ganon talaga mangyayari yan. Okay. So, proven na po ang ikarma. Marami na po tayong mga testimony or mga testimonials sa napagaling po nitong ikarma. Kaya good morning kay Steven Garcia, Napoleon Co, Sarlo Gonzales, Mr. Benjobi, Ernesto Mosada, Armando Segundo, Carlito Bandong, si Jane Magsano, si Renato Villanos, Roberto Nimer. And hopefully ay makabili na kayo o bibili na kayo ng ikarma. Ikarmatize nyo na yan para malayo kayo sa mga mabibigat at malubhang karamdaman. Kasama natin dito si Dr. Glenn Soriano. Sa technical side, si Ka Edwin Inong. Sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time. It is now 8:10. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Sa panahon ngayon, kau ba
Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% na bacteria and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita.